May isang abandonadong baryo sa dulo ng baryo na tinitirhan ni Elias. Sabi-sabing maraming nakatirang aswang doon sa lugar. Bago pa lumala ang usap-usapan tungkol sa dalawang baryo, may mga estudyante noon na napadpad sa pinakadulong baryo. Yung tatay kasi ni Elias ang nagmamaneho para sa mga estudyante. Sinubukan niyang sabihan ang mga estudyante, ngunit kailangan daw ito para sa kanilang proyekto. Ang mga estudyante ay kolehiyo na at lahat ay lalaki pa. Kaya naman nagduda ang tatay ni Elias kung talagang para sa eskwelahan ang kanilang ipinunta. Hindi man naniniwala sa dahilan ng estudyante, wala siyang nagawa kung hindi ang ipagmaneho ito. 3:00 ng hapon. Ang sabi ng mga estudyante ay hindi sila magtatagal doon sa lugar. 1 oras lang ang kanilang kailangan. May titignan lang naman daw sila doon. Ang sabi naman ng tatay ni Elias, mag-aantay lang siya kung saan niya ibinaba ang mga ito. Nung mga panahong yun, may mga kumakalat na nakwento tungkol sa mga abandonadong baryo, ngunit hindi pa ganun karami ang nagsasabi. Kaya naman hindi na ito tinanggihan ng kanyang tatay, lalo na't kailangan nila ng pera ng panahong iyon. Bandang 4:00 na ay hindi pa rin bumabalik kahit isa sa mga kalalakihan. Ayaw namang umalis ng tatay ni Elias dahil baka pagdudahan siyang may ginawang masama sa mga bata, lalo na't siya ang huling kasama ng mga ito. Binaba niya ang diaryong binabasa. Umalis siya ng tricycle at pinasok ang baryo. Lahat ng bahay ay gawa lamang sa kahoy. Masasabi mo ngang parang kubo lang ito at hindi bahay dahil napakaliit. Bago mag-5:00, narinig niya ang mga sigawan at yapak ng paa papalapit sa kanya. Lumingon siya kung saan nanggagaling ang sigaw at nakita niya ang 2 sa 4 na estudyante na papalapit sa kanya. Hingal na hingal at pawis na pawis. Tila ba mahihimatay na sa pagod ang kanilang itsura. Nagtanong kaagad ang tatay ni Elias. Bakit ngayon lang kayo? Anong nangyari sa inyo? Pawis na pawis pa kayo at parang takot. Asan yung 2 niyong kasama? Nasaan sila? Wika ng tatay ni Elias. May mahabol po sa aming matandang babae. Nagkahiwalay-hiwalay po kami. Wika ni Jonas na isa sa mga estudyante. Nagtaka ang tatay ni Elias noon. Abandonado na ang baryong ito at matagal nang walang nakatira. Pangalawa, ang lahat ng bahay na nakita niya ay walang tao sa loob. Madilim na. Ang iba ay may sapot pa ng gagamba sa labas ng pintuan. Ano bang pinagsasasabi niyo? Matagal nang abandonado ang baryong to. Imposibleng may humabol sa inyong matandang babae. Wika ni Mang Carlo sa mga estudyante. Meron po talaga. Humarang yung matanda sa dinaraanan namin kanina. Meron po siyang dalang itak. Tapos, meron pa pong dugo eh. Lalagpasan po sana namin kaso bigla na lang nag-iba yung anyo niya. May pangil po eh. May kaunting dugo pa tapos tumutulo mula sa pangil niya. Wika ni Jonas. Kaya opo, tama po yung sinabi niya. Takbo po kami ng takbo. Hindi po namin namalayan na hindi na namin kasunod yung 2 pa namin kasama. Wika ni Omar na isa pa sa mga estudyante. Hindi man niya kaano-ano ang mga ito. Pakiramdam niya ay obligasyon niya pa ring hanapin ang mga ito. Lalo na at parang siya ang masisisi kapag nawala ang 2 estudyante. Dito lang kayo. Hahanapin ko yung 2 kasama niyo. Huwag kayong maghihiwalay ha. Baka kayo naman ang mawala. Sigurado kong nandito lang yon. Wika ni Mang Carlo. Mas maigi po siguro na sumama na lang po kami. Tutulungan po namin kayong mahanap sila. Wika ni Jonas. Hindi na. Baka kayo pa ang mawala. Dodoble pa ang hahanapin ko. Tugon ni Mang Carlo. Sasama na lang po kami, Manong. Kami po yung may kasalanan nito eh. Sana po, hindi na kami nagpumilit pa na pumunta dito.
Mas mapapadali po yung paghanap natin sa kanila kung tatlo po tayo. Magtutulong-tulong po. Dagdag ni Omar. O sige, huwag kayong hihiwalay sa akin. Wala tayong gagawin kung hindi isagaw lang ang pangalan nila. Naiintindihan nyo? Dito lang kayo sa likod ko. Huwag kayong tatakbo palayo. O kung tumakbo man kayo, siguraduhin niyong papunta pa rin kung saan nakaparada ang tricycle. Huling wika ni Mang Karyo at napatango na lang ang dalawa. Maya-maya pa, naalala ng isang estudyante, meron silang kamerang dala upang kunan ang baryo. Nakuna nila ang matanda sa kamera at ang lugar kung saan sila nagkahiwalay-hiwalay. Kaagad nilang ipinakita ito kay Mang Karyo. Makikita man ang lugar, ngunit hindi masyadong makita ang mukha ng matanda. Nakuna nila ang pagsilip ng matanda sa likuran ng puno na para bang pinagmamasdan kung ano ang gagawin nilang apat. Mabuti na lang na yung dalawang estudyante na kasama nila merong dalang pagkain, tubig at debateryang flashlight. Mag-aalas 6 na. Halos isang oras na silang nagtatawag doon sa kakauyan. Ngunit kahit gaano kalakas ang sigaw nila ay walang sumasagot. Ilang minuto pa ang nilakad nilang tatlo hanggang sa may mapansin silang bakas ng paa at wallet. Ito po yung wallet ng kasama namin. Baka po dito sila tumakbo. Wika ni Jonas. Sinundan nila ang bakas. Ngunit kalaunan ay naputol din ito dahil matigas na ang lupa sa parting iyon. Habang hinahanap nila yung dalawa, nakarinig sila ng alulong na nagbigay sa kanila ng matinding takot. Ayon kay Mang Karyo, hindi daw gaano kalayuan ang tunog. Nagpapaiwatig na malapit lang kung sino man ang gumawa nun. Manatili kayong kalmado. Walang tatakbo papalayo. Nasa madilim na gubat tayo. Kung tatakbo kayo palayo, baka hindi nyo mahanap ang daan palabas dito. Dito lang kayo sa tabi ko. Wika ni Mang Karyo. Tangulang ang nagawa ng mga estudyante. Hindi sila makapagsalita dahil sa takot. Mabagal silang naglakad. Iniingatan ang paglapag ng kanilang paa dahil sa mga tuyong dahon na gumagawa ng ingay kapag natatapakan. Nang tuluyan silang makalayo sa ingay ay muli silang nag-usap. Sigurado kung hindi pangkaraniwang tao ang matandang yun. Paano kung tinago niya yung mga kaibigan namin? O hindi kaya mas malala, paano kung pinatay niya? Wika ni Jonas. Patayin mo yung ilaw mo. Baka makita tayo. Huwag kang mag-isip ng negatibo. Mahahanap pa rin natin sila. Wika ni Mang Karyo at pinatay nila ang ilaw na galing sa flashlight. Maliwanag naman ang bilog na buwan. Naiilawan nito ang kanilang daanan, lalo na sa parte na hindi karamihan ng puno. Nag-usap silang tatlo. Ang napagplanuhan nila ay umuwi na lang muna at humingi ng tulong. Hindi nila kabisado ang kagubatan at baka kapag nagpatuloy pa sila naman ang mapahamak at maligaw. Kitang-kita nila ang mga bahay sa baryo nang marinig nila ang sigaw ng paghingi ng tulong mula sa isa sa mga nawawala. Nagmumula ito kung saan nakapark ang tricycle ni Mang Karyo. Tulong! Tulong! May aswang! Tulungan niyo ako! Wika ng estudyante. Kaagad na kinuha ni Mang Karyo ang flashlight. Binuksan niya ito at hinablot ang maliit na kutsilyo na nakaipit sa kanyang sapatos. Ang kutsilyong ito ay palagi niyang daladala para sa mga kinakailangan na pagkakataon. Pagkakita nila sa isang estudyante, kaagad na naagaw ang atensyon nila sa isang nilalang na may malaking pakpak. Matulis ang pangil at may matalas na kuko. Tumakbo papalapit ang tatay ni Elias sa isang estudyante na ngayon ay may kalmot na at mga malalim na sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Nakapikit ito habang winawasiwas ang kamay at sinusubukang itaboy ang aswang na lumilipad sa taas niya.
Lumapit si Mang Carlo sa elemento at winasiwas ang maliit na kutsilyo sa harapan nito. Natamaan niya ang braso ng aswang. Isang malakas na pag-angil ang bumalot sa lugar. Lumipad ito papalayo. Pahina ng pahina ang tunog ng pakpak. Tuluyan nang lumapit si Mang Carlo sa isang estudyanteng sugatan. Nang madala ito sa tricycle, pinainom ng tubig at kaagad na tinanong, Nasaan na yung isa mo pang kasama? Hindi ba't dalawa kayo? Saan ba kayo tumakbo? At hindi kayo kagad dumiretso dito? wika ni Mang Carlo. Wala po akong kasama. Ako lang po mag-isa yung tumatakbo. Maswerte pa nga po ako at nakita ko yung labasan eh. Kung hindi baka napatay na po ako nung humahabol sa akin eh. Wika ni Mark. Hindi mo kasama yung isa. Sabi ng kaibigan mo magkasama kayong dalawa. Sigurado ka bang hindi siya sumunod sa'yo papunta dito? Wika ni Mang Carlo at tango na lang ang naisagot ni Mark. Kung ganon, umuwi na muna tayo. Sumakay na kayong dalawa. Hihingi tayo ng tulong sa iba upang mahanap natin ang isa niyong kaibigan. Wika ni Mang Carlo. Nagpatuloy na sila sa pagbalik ng baryo. Sinalubong sila ng maraming tao. Dahil 10 oras na ng gabi, hindi pa rin umuuwi ang kanilang mga anak. Dumiretso sila sa manggagamot at kaagad namang inasikaso ng manggagamot ang isang estudyanteng sugatan. Ang dalawa ay umuwi na. Nang masigurado ni Mang Carlo na ayos na ang kalagayan ni Mark, kaagad siyang umuwi ng tahanan upang tignan ang asawa niyang buntis. Kamusta naman ang kalagayan mo, mahal? Kumusta ang anak natin? Wika ni Mang Carlo. Maayos naman ako mahal pero nabalitaan kong nawawala yung mga batang hinatid mo sa kabilang baryo ah. Ano bang nangyari? Wika ng nanay ni Elias. Dito na naikwento ni Mang Carlo ang mga kaganapan. Nagulat siya dahil napaka-normal lang ng reaksyon ng kanyang asawa. Hindi na ako magugulat pa. Di ba naikwento ko naman na sa'yo na aswang ang nakatira sa baryong yun? Sila ang dahilan kung bakit nakuna ng nanay ko. Namatay ang pinakaunang anak ng nanay ko dahil sa mga aswang. Wika ng nanay ni Elias. Oo nga pala, naikwento mo na sa akin. Ngunit ang problema namin ngayon, ang paghanap sa isa pang nawawalang estudyante. Ang buong akala ko, magkasama yung dalawa sa gubat. Pero isa lang ang nakabalik. Ang sabi niya, wala daw siyang kasama. Kailangan kong mahanap yung batang yon. Wika ni Mang Carlo. Bukas mo na isipin yan mahal. Magpahinga ka na muna. May niluto kong gulay na may karne. Kumain ka para magkalaman yung tiyan mo. Huling wika ng nanay ni Elias. Tumango siya at pumunta sa kusina. Kinabukasan ay kaagad siyang bumalik sa baryo. Ngayon ay kasama na ang mga magulang ng nawawalang bata. Nagsama din sila ng taong kabisado ang gubat, pati na din 2 pulis. Kaagad nilang nilibot ang buong gubat. Inabot sila ng mahigit 5 oras. Wala pa rin silang nakikitang bakas na may tao doon. Nang gabi naman, muli silang nagpahinga. Habang papauwi ay walang tigil sa pag-iyak ang mga magulang ng nawawalang bata. Kahit anong pagpapatahan nila dito, hindi nito nagagawang kumalma. Nang sumunod na araw, maaga pa lang ay muli nilang sinimulan ng paghanap. Ilang oras ang nakalipas, may nakita silang tulo ng sariwang dugo sa damo. Kaagad nila itong sinundan. Dinala sila ng mga patak ng dugo sa isang maliit na bahay. Nakasarado ang pintuan. Hinanda ng mga pulis ang kanilang armas. Bago sila pumasok, pinalayo muna nila ang mga taong naroon. Nang mabuksan ang pintuan, isang masangsang na amoy ang bumungad sa kanila. Amoy na bubulok na laman ng hayop. Nakakita sila ng isang maliit na silid. Napakaraming dugo sa sahig at dingding.
Kaagad nilang binuksan ang flashlight dahil may kadiliman ng kwarto. Ngunit kahit anong hanap nila ay wala silang makitang tao. Inabisuhan nila ang mga tao doon sa lugar na bawal pasukin ang tahanan dahil kailangan nila itong obserbahan. Patuloy silang naganapan ng mga bakas sa paligid ng lugar. Hindi mawala sa isip nila ang sariwang dugo na nakita sa damuhan. At nang mas lumalim pa ang gabi, dito sila nakapagpasya na muling ipagpatuloy bukas ang paghahanap. Papalabas sila ng gubat at nakarinig sila ng pagaspas ng pakpak. Hindi lang isang pares ng pakpak ang kanilang narinig, kung hindi napakarami, hindi mabilang. Ang tunog ay nakapaligid sa kanila. Hindi nila alam kung saan lilingon. Meron sa likod, meron sa harapan, at meron din sa bawat paligid. Hinanda na ng mga pulis ang kanilang baril. Sinindihan ang kanilang flashlight sa ere. Bigla namang napatigil sa pag-iyak ang mga magulang ng estudyanteng nawawala. Tumindig ang lahat ng balahibo ng tatay ni Elias. Tanging pagaspas lang ng pakpak ang kanilang naririnig sa paligid. Ilang sandali lang, biglang naglitawan lahat ng nilalang na may pakpak, may pangil, may napakahabang buhok. Nakatitig ito ng masama sa kanila. Sabay-sabay silang nagsigawan. Ang iba ay sinubukang tumakbo, ngunit kaagad silang naundayan ng kalmot ng aswang. Kung saan-saang direksyon nagpaulan ng bala ang mga pulis. Ngunit kahit anong gawin nila ay wala silang tinatamaan. Nabasag ang katahimikan ng gabi ng mga sigawan, putok ng baril, angil ng mga elemento, at patuloy na pagpapahirap ng mga aswang. Unti-unting nakikita ng tatay ni Elias ang pagbagsak ng mga tao sa paligid. Unti-unting nababawasan ang mga sigawan hanggang siya na lang ang natitirang buhay. Binalot ng matinding kilabot ang tatay ni Elias nang makita niya ang mga nakahandusay na patay na katawan ng tao sa paligid. Ilang sandali pa ay biglang tumahimik ang buong akala ng tatay ni Elias. Tapos na ang lahat ng kaganapan. Kaso nga lang, unti-unti siyang nakarinig ng mga yabag ng paa. Nasa bandang likuran niya ito at papalapit sa kanyang direksyon. Kusang gumagalaw ang katawan ng tatay ni Elias. Marahan siyang humaharap kung saan nagmumula ang mga yabag. Kitang-kita niya ang itsura ng nilalang. Kulay itim ang balat. Napakaraming balahibo. Pulang-pula ang mga mata. Binabalot ng dugo ang buong katawan, lalong-lalo na ang labi. Hoy ikaw, hahayaan kitang mabuhay at ikaw ang magbibigay ng babala sa lahat ng tao sa baryo. Hindi mo pwedeng sabihin ang lahat ng naganap ngayong araw dahil babawian namin ang pamilya mo. Buntis ang asawa mo at madali namin kayong mapapatay. Sabihin mo sa lahat ng tao na naroon sa baryo na hindi totoo ang mga aswang na kumakalat. Isang mabangis na hayop lang ang may kagagawan ng kamatayan. Kapag hindi mo kami sinunod, alam mo na ang mangyayari sa pamilya mo. O ang mas maigi pa, umalis na lang kayo sa baryo. Wika ng elemento. At matapos niyang magsalita, dahan-dahang nawalan ng malay si Mang Carlo. Nagising na lamang siya nasa loob na ng tahanan. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Mang Carlo. Kaagad nilang nilisan ang baryo. Wala siyang pinagsabihan ng lahat ng nangyari. Tuluyan niyang kinalimutan ang kanilang baryo. At kahit kailan, wala siyang pinagsabihan ng lahat ng naganap. Nanatiling misteryo doon ang nangyaring kamatayan. At kahit kailan, hindi rin natagpuan ang mga bangkay ng taong namatay.